Hello everyone! Nandito na tayo sa pang-15. Pang-15 natin to na discussion dito sa Basic Algebra Review. Okay? Sige, enjoy! Ito class, ang ating topic ay work-related problems. Ang ating work-related problems class no ay pareho lang actual ito sa motion-related problem, yung motion with constant velocity, yun yung diniscuss natin. Kasi ang formula nito pareho lang talaga class. Mag-iba lang yung description pero ang flow ng solution class halos pareho lang. Tingnan nyo. Saan ako banda? Ayaw gumalaw yung aking PowerPoint. Ito na. We have this one. Sabihin natin class ito yung ating formula. Job done, ito yung natapos ng trabaho ay equal class to rate times time. Yan lang class yung ating formula. Paikot-ikotin lang natin yan. Okay? Ang halintulad nito, ang maihalintulad natin to class no sa tawag dito sa motion problem. Itong job done, ito yung distance. Okay, distance. Ilang meters na ang nagawa ng inyong sasakyan? Distance 'yon. Ilang meters na natakbo? Rate, yung speed or yung velocity times time. Yun no? Or rate or velocity, speed na lang isulat ko dito para mag-iba naman yung term. Speed times time. Yun yung ating equation. Pareho lang talaga to class. Doon sa motion problem class, madalas nating sinusulat doon yung time. Yung mga problems doon class, madalas, kung napansin nyo sa ating previous na discussion, na nagsusulat tayo ng time, equal class to distance pala. Distance divided by the speed. Okay? Distance all over the speed. Ito yun. Ibig sabihin class, itong right side ng ating equation, yun yung bubuuhin mong equation doon sa inyong pag-solve sa problem. Dito naman class no, madalas dito ay yung rate. Ang rate naman dito, gaano kabilis magtrabaho yung isang worker ay equal class to one job done. Pag sinabing one job done, tapos yung trabaho, 100% done is equal all over time. Itong equation na to class no, kahit hindi class tapos yung trabaho, basta ang importante, meron kang oras. Sabi natin class, 1/4 lang of the job ang nagawa. So 1/4 lang dito. Basta importante, meron kang oras. Ilang oras niya yung ginawa, yung portion ng job na yon. Or kung tapos naman class, ito yung gagawin mo. One job done. So, yun lang ang gagawin natin class. Tapos buuhin natin class ang equation na to madalas. Ang job done, ibig sabihin class, right side ng equation, rate times time or plus rate times time and so on. Okay? Ito yun. Example tayo para mas makita nyo class ang mga uri ng problems. Ito, Alan can do a job in 12 hours. Bradley can do it in 20 hours. Carlos can do the same job in 30 hours. How long will it take for Alan, Bradley, and Carlos to do the job working together? So, kung si Alan lang mag-isa, 12 hours niya yung matapos. Siya actually yung pinakamabilis dito. Kung si Bradley lang mag-isa class, matapos niya yung the same na trabaho in 20 hours. Kung si Carlos lang naman mag-isa, matapos na yung trabaho in 30 hours. What if kung magsabay silang magtrabaho? Okay? This is ideal na condition class. No? Alam natin, human factor nito na sa actual class na work condition kapag magsama na class yung tatlo, hindi na siya ganun 100% efficient sa mag-isa lang. Pero mabilis pa rin magawa yung trabaho. Only na hindi talaga, may mga factors kaya yan mabawasan talaga. Pero hindi natin yan i-consider dito unless i-specify class sa problem. So, dito class no, magtrabaho sila together. So, sabay sila magtrabaho. Ang gagawin mo lang class sa ating problem, sa ating equation pala, na job done is equal to rate times time. Job done is equal to rate times time. Ito yung ating equation, no? Pagsamahin lang natin tong mga rates nila, ito class, pwede actually to combined na rates. Parang hindi mo siya isa-isahin. Okay, combine the rates yan. So, ang mangyari dito class, sa ating solution, ang rate ni Carlo, so that is ni Alan muna, one job done, tapos yung trabaho in 12 hours. Yun yung rate ni Alan. One job done in 12 hours. Kuha niya. Si Bradley naman, ang kanyang rate ay matapos niya yung trabaho in 20 hours. So, ang kanyang rate class ay one job done in 20 hours. Kuha. Si Carlos naman, that is one job done in 30 hours. So, siya yung pinakamabagal, si Carlos, ang pinakamabagal dito. Now, sabay silang magtrabaho. Ang mangyari dito,
pagsamahin mo lang yung kanilang mga rates. So, anong operation ng mathematics para magsama yung kanilang mga rates? Natural, square root. Okay? I-add lang ha. I-add mo lang class yung individual nila na mga rates. Ganun lang kasimple class. That is, sinulat lang natin to na portion ng ating equation, rate. Nagsama silang tatlo. Okay? Times time. Okay, sulat natin, times time. Tapos yung trabaho. Okay? How long will it take for Alan, Bradley, and Carlos to do the job working together? So, dapat matapos nila yung trabaho. That is one job na. That is the answer. Ilan to class? I-load natin yung ating calculator para makita nyo naman yung pagkakaabalahan ko dito. So, mangyari dito is 1 over 12. Or, diretsuhin na lang natin to class. Aha, nabura ko tuloy. 1 over 12 class kasi cross multiplication lang to. Tapos plus 1 over 20. Okay? Hoy, 20, magpakita ka. Tapos plus 1 over 30. Ayun yun. Ito yung sagot, 6 hours. Kung magtrabaho silang tatlo class, matapos nila yung trabaho in 6 hours. Okay? Together. That is the answer. Actually, no? According to studies class, sa human factor, kapag magsama na actually tatlo, hindi na yun magawa 6 hours. Actually, more than 6 hours yan dahil sa human factor. May mga interaction kasi mangyayari. Okay? Kung manatili yung kanilang efficiency class, one job done in 12 hours, one job done in 20 hours, one job done in 30 hours, na hindi apektado class sa human human interaction, yun, makuha nila yung 6 hours talaga. Okay? Pwede rin yan class mag-change depende sa sino ang supervisor nila. Okay? Sunod na problem. Anyway, it's not part of our algebra actually. Madalas mga ganito lang class, ideal lang na condition. Another problem tayo. An inlet pipe on a swimming pool fills the pool in 12 hours. The drain pipe empties the pool in 16 hours. So kung empty siya, tapos punuin mo, aabot ng 12 hours. Pero kung puno naman siya, i-drain mo class, aabot siya ng 16 hours. Ibig sabihin class, mabilis papasok ang tubig kaysa lalabas ang tubig. Okay? If the pool is 2/3 full, and then inlet pipe and drain pipe are open. So habang binubuksan yung outlet, inlet pala, binubuksan din yung outlet. Ha? Ang ibig sabihin nun, class, nagsasayang ng tubig. Okay? How long? So, ang sagot natin dito in oras, kasi oras yung mga given. How long from the time will it take to fill the pool? So, ilang oras mapuno yung tangke? Mapupuno talaga ito, class, kasi mas mabilis ang pagpasok ng tubig kaysa sa paglabas ng tubig. Okay? Kukunin muna natin yung mga rates. Unahin natin, class, yung rate ng inlet. Okay? Rate ng inlet pipe. Ilan to class? Mapuno niya yung tangke in 12 hours. Ibig sabihin class, one job done in 12 hours. Okay? How about class yung outlet pipe? Ano class yung kanyang rate? Ang rate ng outlet pipe ay equal to ma-empty in 16 hours. Ibig sabihin class, one job done in 16 hours. Yun yung kanyang rate ng outlet. Now, ang pool ngayon class no ay 2/3 na puno. Puno na yung 2/3 na portion. Ibig sabihin ang tatrabahuin na lang ngayon ay yung 1/3 na lang na natira. Nakaha niya? 1/3 na lang na natira. Kasi tapos na yung 2/3 class. Now sa condition na to class, ilang oras pa mapuno yung swimming pool kung bukas yung dalawa, si inlet at the same time bukas din si outlet. Kaha? So, ibig sabihin, pareho lang to sa ating example number 1 na magsabay to silang magtrabaho. Tama? Kapag magsabay magtrabaho, anong gagawin? I-combine mo lang class yung kanilang mga rates. Ganito lang yung mangyari. We have class, si inlet nakabukas. Ang kanyang rate is 1/12. Si outlet nakabukas din. Ang kanyang rate ay 1/16. Okay? I-combine natin yan class. Silang dalawa lang, no? So, anong ginawa natin? I-add. Tama ba? Mali itong addition class. Mali itong addition. Bakit mali itong addition? Kasi class, iba yung pinagagawa nila dito. Si outlet actually ay taga-reverse ng trabaho. Ang trabaho natin na gagawin dito ay dapat mapuno yung tangke. Okay? Ang gagawa sa pagpuno ng tangke class, hindi kasali si outlet.
Ang gagawa niyan class solely si inlet lang. Tama? Si inlet lang class ang gagawa sa pagpuno ng tangke. Anong ginagawa ng outlet dito? Nire-reverse niya ang ginagawa ni outlet. So kung baga si inlet class yung taga-ayos, si inlet naman class si outlet naman yung taga-sira. Kung si outlet si inlet ang taga-linis, si outlet naman class yung taga-kalat. Parang ganun. Dito, si inlet yung taga-puno ng tangke, si outlet class yung taga-bawas ng laman ng tangke. Or ng swimming pool. Swimming pool pala itong class, dito tangke. So, ipag-combine natin, wag natin silang i-add. Anong gagawin? I-multiply class. Okay? Hindi ha? I-subtract. Ganun lang class dito no sa anong tawag dito? Work-related problem class. Dalawa lang uri dito class ang inyong ma-encounter class na pag-combine ng mga rates. I-subtract kung pareho sila tagagawa ng job or i-add pala kapag pareho sila class tagagawa ng job. I-subtract naman doon class kung meron doong taga-reverse or taga-undo ng job. Okay? So dito taga-undo si outlet pipe. Times time. Take note class na ang gagawin nila ay hindi na yung buong trabaho. Tapos na actually yung 2/3. Ang natira na lang class yung kanilang gagawin. Yung 1/3 na lang. And this is the answer. Okay? I-calculate natin class. Naka-load pa yung ating calculate dyan para sikat. Okay? Calculate natin to. We have this 1/3 fraction all over 1/12. Cross-multiply lang kasi yan buo. Tapos plus minus pala 1/16. And this is the answer. Bebe. 16 hours pa mapuno kasi nakabukas ngayong class outlet pipe. 16 hours. And chicken joy. Bebe. Sunod na problem. 16 workers can complete a piece of work in 30 days. After working for 10 days, 4 more workers joined. How many fewer days did the work take comparing with the original schedule? Okay? Yung work problem class, no, dalawang uri actually yung madalas natin ma-encounter. Although merong ibang uri class pero hindi na madalas yun. Rare na ang iba na yun. Pero class, madalas, frequency-wise class, madalas itong dalawang uri. Yung kanina class na pinag-usapan natin na ang bawat worker, tulad class ni Alan, ni Bradley at saka ni Carlos kanina, ang bawat worker class ay magkaiba-iba yung kanilang mga rates. Gaano kabilis yung isa, si A, si B at saka si C, magkaiba ang bilis nila. Mga ganitong uri ng problem class na wala actually tayong data gaano kabilis yung individual na mga workers. Wala tayong data niyan. So ang assumption natin dito class na ay pareho yung kanilang mga rates. Okay? Meron tong dalawang paraan pag-solve sa mga ganitong problem. So isolve ko yung unang paraan class, yung pareho talaga sa ginawa natin kanina. So sabi dito class, 16 workers can complete a piece of work in 30 days. So ang mangyari niyan class, kukunin lang natin ng isang worker, ano class yung kanyang rate sa bawat worker, yung sinabi natin na equal na mga rates sa bawat worker. So ito yung class. Matapos yung trabaho, ito yung rate ng isang worker. Okay? Matapos yung trabaho, that is one job done, sa loob ng 30 days. Pero class, take note na 16 workers to. So, ito yung ating rate. Ilan to class? Okay? That will be 30 times 16. That is 400. Ilan to? 30 times 16. 480. 1 over 480. O, yun yung rate ng isang worker. Okay? Anong sabi dito, class? After working for 10 days, take note class na itong pinag-usapan natin na nag-work ng 10 days ay itong 16 workers. Itong 16 workers class, after working for 10 days, 4 more workers joined, nadagdagan sila ng 4, so nagiging 20 sila. So ang ibig sabihin class, yung ating equation class, rate times time, yun yung part ng job na matapos ng 16 workers sa loob ng 10 days. Natural, hindi nila tapos yung trabaho, no? Kasi kailangan ng 30 days, silang 16 para matapos yon. So, isulat natin ang equation na yon. We have this, dinlaw ako. We have this 1 over 480, yun yung rate, times time, 10 days. Pero take note class, 16 workers to, i-times 16 pa natin to. Okay? Times 16 natin yan. Yun yung class. Yun yung natapos ng
16 workers sa loob ng 10 days. After working for 10 days, nadagdagan sila ng 4, may nag-join sa kanila na 4. So, nagiging rate all over 480, yung rate. 4 plus 16, magiging 20 na sila, no? Ilagay lang natin, class, para clear. 16 plus 4. Baligtarin natin dito, class. 16 muna dito para sunod-sunod yung ating pattern dito, class. 10 days dito. Okay? So, number of workers, ang ginawa natin, rate times number of workers times number of days. Dito, class, 3 times number of workers times number of days natin ay ilan? Yun yung tanong actually, kukunin natin yan. Hanggang sa matapos na yung trabaho. Okay? Hanggang sa matapos na. 100% done. Ano yung T? Diba? Rate times time lang actually natin dito, class, pero nagdagdag lang tayo ng number of workers kasi meron tayong hindi lang to pa isang worker class na nagtrabaho. Tapos nangyari na pare-pareho yung rate. Okay? So parang inad lang natin, no? Kasi meron kang 16 na 1 over 480 dito na 16 na 100 480. So inad up lang natin. Okay? So ito yan. Ano mangyari dito? I think madali ito, class, kung ating isa-isahin lang muna pag-calcio para sikat. We have this actually this is ano to, 16 to 30 days. Tingnan natin, calcio na lang 1 over mag-isip pa tayo niyan. 481 1 over 480. Check ko lang, class, kung nakaload pa rin yung aking calcio. Hindi pa naman ako nag-change. Okay, load pa rin. 480 times 16 times 10. Ganyan na. So that is 1/3. Okay? Sulat natin yung 1/3 na yan para sikat. And 1/3 plus ito, class, 20 all over 480. I-calculate ko lang, class, para hindi ka mag-isip. 20 all over 480. That is equal to 1 over 24. 1 over 24 of T is equal to 1. So, makuha natin na yung T. That is 2/3 times 24. 1 minus 1/3 is 2/3, no? We have this 2/3 times 24. Yung sagot? 16. Hindi pa ito sagot, class. 16. Total number of days. Total number of days, ito yung kailangan actually natin. Total days, class, nagtrabaho. Natapos yung trabaho, class, ay 10 plus 16. So, a total of 26 days natapos. Ang ibig sabihin nito, class, no? Kasi natapos sila total of 26 days. Ang nangyari dito, ang tanong kasi dito, how many fewer days did the work take comparing the original schedule? Ang original schedule, class, ay itong 30 days. So, ibig sabihin, class, fewer ng 4 days. Fewer ng 4 days tayo. Ito yung sagot. By 4 days. Ha? Okay. Sinabi ko kanina, no, earlier sa ating pag-discuss nito na problem ay meron tong dalawang paraan pag-solve. At ito yung isang paraan, class. Ang tawag ito yung madalas mong makikita na flow na solution sa mga review books or sa mga textbooks mismo natin. Pero, class, I highly recommend na kukunin nyo yung dalawang paraan. Pero, class, madalas kasi nagagamitin mo dito, no, itong pangalawang paraan ipakita natin. Kasi ito yung convenient kung magkakaroon na to, class, ng mga rates, ng mga tawag dito. Rate kasi din ang rate din kasi ang term. Magkakaroon na to, class, ng ma-involve na, class, ng pera. Bali sa sahuran mo to, class, na 16 workers. Okay? Magpatrabaho ka sa sahuran mo, ganito yung cost ng sahod. Okay? Kapag mag-involve na, class, convenient na itong pangalawa. So, tingnan natin, class. Ang tawag ko dito, class, yung workload. Ito lang yung madalas ko ginagamit na term workload. Okay? Kukunin mo yung workload, gaano ka dami yung gagawing trabaho. Ang workload, class, ay kailangan ng 16 days, 16 workers sa loob ng 30 days. So, this is 480. Ito yung workload. 480 Mondays. Kapag tapusin natin na yung trabaho, ubusin mo lang to na workload.
Man-days. So, ang mga units natin dito, man-days, man-hours, machine days, machine hours, and so on. Kung mga machine naman yung nagtrabaho. Okay? Ubusin natin yan. Una, ang 16 workers class nagtrabaho sa loob ng 10 days. So, nakagawa sila class ng 160 man-days lang. So, kulang pa class. Hindi pa tapos. So, after at the start of the 11th day, nadagdagan sila ng 4. So, naging 20 persons hanggang sa matapos. So, take note class no na itong dalawa, number of persons, number of days. Ito, number of persons, number of days. Man-days din to class. I-equate natin to sa total. Tapos ang trabaho, 480 man-days. Dito kanina, no? Tapos ang trabaho, 100%. Okay? Dito, tapos ang trabaho, ubos yung number of man-days. Yun lang, masolve mo to class. 480 minus 160 divided by 20, makuha mo tong 16 days. I-check natin sa ating calculator. Okay? Check ko class. We have this. Saan ka na-calcu? Lumipat ka. Na-close ko yata yung calcu. Hindi naman. Lipat ko to. May nilipat lang ako dito class. Okay. We have this 480 minus 160 tapos divided by 20. Tama? 16 days talaga class. Natapos in 16 days. So, a total number of days, balik tayo ulit, ang total number of days ay what? 26 days ulit. That is 10 plus 16. 26 days. At ito yung magbigay sa atin ng idea, ilang days fewer than the original schedule. Ito yung 4 days pa rin yung sagot class. Okay? Fewer by 4 days. Pareho lang, no? I will repeat class, no? Kung I highly recommend na kukunin mo tong dalawa class, fewer by 4 days. Aralin mo tong dalawa na approach class, pero kung mag-involve na ng cost, doon sa pagpatrabaho, ay mag-stick tayo dito sa pangalawang paraan ng pag-solve. Okay? Mas convenient kasi dito, class. Sunod na problem. Ito. Tanggalin ko muna yung calcu. Check natin kung natanggal na. Okay na. And this one. It is known that a particular project can be completed by 9 employees working 8 hours a day for 25 days. To speed completion of the project in a particular town, the supervisor is being provided with 12 workers instead na 9 lang ang kailangan. Okay? Para matapos in 25 days. Tama ba tayo? 9 lang, tama. For 25 days. Binigyan siya class ng 12 workers and is being asked to complete the project in 15 days. Kailangan matapos mo yan, ha? 12 yung tauhan mo dyan. Kailangan matapos mo yan sa loob ng 15 na araw. Ang tanong, how many hours a day must the employees work each day in order to finish on time? So, ilang oras bawat araw magtrabaho class itong 12 workers. So, dahil oras to class, no, i-convert natin to into number of man-hours yung workload natin. Okay? So, you can do the first solution natin class. Mag-stick tayo sa pangalawa. Mas convenient actually to class. Number of man-hours. Tingnan ko, ha? Number of man-hours. Or workload. Workload ang tawag ko dito, class. The workload. Ilan ang workload, baby? Ang workload natin ay kailangan ng 9 na persons sa loob ng 25 days working class for 8 hours a day. So, times 8 pa tayo, class. Ito yung workload. Okay? I-calculate ko lang dito, class, pero hindi ko na i-flash yung calculator. This is only 9 times 25 times 8. Ang workload natin ay 1,800. 9 times 25 times 8. 1,800 man-days. Man-hours pala. Man-hours. So, 1,800 man-hours. Yun yung ating workload. So, ubusin lang natin yung class. 15 days, 15 persons ang hinire. 15 persons. Okay? Magtrabaho sila sa loob ng ilang oras para matapos yung 1,800. Ito yung number of hours magtrabaho sila, yung 15 persons. Okay? So, ilan tong class? 1,800 divided by 15. So, i-divide ko lang ng 15 yung aking sagot dito. Hindi naka-flash yan yung calcio.
120 hours. 120 hours. Natural class, no? Hindi sila tuloy-tuloy na walang pahinga. Magtrabaho sila 120 hours. Pahinga sila ba? Isang araw, hindi sila gagawa ng 120 hours. 24 hours lang yung isang araw. Hindi talaga nila matapos ng isang araw. Kasi 15 sila eh. Tapos kailangan nila magtrabaho ng 120 hours. So ilang oras dapat magtrabaho sila para matapos yung sa loob ng 15 days? Ha? 15 persons ba to? 12 lang to class. Sana tayo? Being provided with 12 workers. 12 lang to. Hindi to class, hindi to 15 workers. Number of workers times time, that is, ilan to? 12 times T is equal to 1,800. Correct natin. We have this 1,800. 800 divided by 12. Ilan to? That is 150. Magtrabaho sila ng 150 hours. So, ilang araw to nila gagawin? Ang number of days or ilang oras bawat araw para matapos sila exactly 15 days? Number of days na required. Ibahin natin kulay glass para sikat. Or number of hours per day. Hours per day. Sa loob class ng 15 days, natural class no is 150 divided by 15. Matapos nila exactly 15 days. So this is equal class to 10 hours per day. Yun yung sagot natin. So lahat ng 12 na persons plus 12 na workers, dapat magtrabaho sila ng 10 hours per day. May overtime sila na 2 oras bawat araw sa loob ng 15 days para matapos nila yung trabaho. Okay? Yan yung sagot natin. Ayos lang, sunod na problem. Oh, mahaba-haba pa. A gang of pipe layers working under the supervision of Foreman A can finish a pipe laying job in 20 days. The same gang pipe layers, the same gang of pipe layers working without the supervision of a foreman can finish the same pipe laying job in 25 days. The project engineer, desiring to finish the job in 20 days, employed the gang of pipe layers under the supervision of Foreman A. However, at the end of the 5th working day, Foreman A quit the job. Iniwan sila sa ere. In order to finish the job on the original target period of 20 working days, the project engineer employed 2 additional pipe layers at the start of 6th working day. Okay? Dinagdagan niya yung mga tauhan niya at the start of the 6th working day. After the enlarged gang had worked 2 days without the supervision of a foreman, the project engineer decided to finish the job ahead of his original schedule. So, pwede ko to agahan Ang ginawa niya, employed Foreman B to supervise. This is another foreman. Very clear class. Foreman A kanina. He employed Foreman B to supervise the enlarged gang at the start of the 8th working day. Doon sa pangwalo na araw. The enlarged gang of pipe layers under the supervision of Foreman B finished the job at the end of the 18th working day. So, dapat 20 days matapos. Natapos sila ng 2 days na mas maaga. 2 days ahead of the schedule. Okay? Ang tanong, in how many days will the original gang of pipe layers under the supervision of Foreman B finish the original pipe laying job? So, kung mula pag-start, yung original class na gang na number of pipe layers, ilang araw dapat nila matapos yung trabaho under the supervision of Foreman B? Sa palagay nyo, ilan? Puntahan natin yung ating class. Paliitan natin I hope, para makita natin. I hope visible pa sa inyo class itong mga letters na yan. Okay? Kasi sobrang liit na yata. Pero sa akin dito class, tama lang para may space tayo sa pagsulat. Naintindihan niyo yung problem? Marami-rami actually unknowns dito class, no? Kasi una, unknown actually dito yung number of persons dito sa ating gang ng pipe layers. Unknown dyan class. Isa yan sa unknown. Okay? At actually, yun yung gagawin pala nating unknown, no? Para masolve natin itong problem. Tingnan natin class. Tawagan natin to na number of persons n. Pangalawang unknown class, ilang days? Ito na yung tanong dito. Yun yung original na tanong. Itong n, hindi to yung tanong class. Tawagin lang natin class number of persons, number of pipe layers, yung mga workers natin n.
Okay? Ibang kulay. Number of pipe layers. Tawagin natin kulay ko class N. N is equal to number of workers. Number of workers in the gang. Number of original workers to class. Para clear. Kasi dadagdagan natin to sila eh. Original workers in the gang. Gang. Yun yung ating N. So, under the supervision of Foreman A. Tawagin lang natin class with A para maiksi class. Under the supervision of Foreman A. Ang kanilang rate class ay 1 job done. Okay? 1 job done. Anong ikulay ko dito? Kulay din nakakalito eh. Daming kulay kasi ko na option dito class. 1 job done in ilan yun sabi? In 20 days. In 20 days. Natural times N. Yan yun na. Pareho sa ginawa natin kanina class. Balikan natin yung problem natin kanina. Makita nyo dito na sana yan. Ito, hindi. Yung sa previous pa na problem nito. Ito class. Makita mo dito class yung ating pagkuha dito ng ating N, ng ating rate ay 1 job done in 30 days over number of workers. Yun yung ginawa natin ngayon. 1 job done in 30 days, number of workers. So, balikan ko yung class na ating PowerPoint, ating page sa PowerPoint. Saan ka na? Iba yung napindot ko dito. Hoy. Ito yan. Nako, anong nangyari dito? Nag-zoom ako class ha. Pasensya po. Nakikita nyo na nag-zoom ako. Paano to i-exit yung zoom? Escape yata. Yan. Yan, nawala na yung aking ano yung pinipindot ko dito? Iba-iba yung pinipindot ko dito. Oh! Pinindot ko ulit. Escape. Tingnan ko ha. Ito pala yung pindutin ko. Oh, yan. Har-har siya. Oh, 1 job done. I hope naalala nyo class. 1 job done in 20 days for N workers. Okay? Yun yung ginawa natin kanina. So, yun yung ating rate under Foreman A. So, patabahoin natin sila class. Nagtrabaho sila sa loob ng ilang araw. Ito na yung flow ng nangyari sa loob ng ilang araw class. This 1 job done in 20 times N. Tapos nagtrabaho under the supervision of Foreman A ito. Meron tayong sana yon. The project engineer deciding to finish the job in 20 days employed the gang of pipe layers under the supervision of Foreman A. However, at the end of 5th working day, with the supervision of Foreman A class, walang mag-quit, hindi mag-quit si Foreman A. Ang mangyari dyan class, matapos talaga nila sa eksaktong number of days, matapos talaga nila in 20 days yung trabaho. Okay? Ang sabi dito, however, at the end of 5th working day, Foreman A quit the job. Ibig sabihin, class, 5 araw lang to under Foreman A. So, times 5 lang tayo dito, class. Times 5. Tama na? Under Foreman A. Yun lang. Rate times time under Foreman A. Ang nangyari dito, para matapos daw niya yung trabaho on time, yun yung sabi sa problem, however, in order to finish the job on the original target period, or matapos niya on time, which is 20 working days, nag-decide ang project engineer na magdagdag siya ng 2 hanggang sa matapos yung trabaho. Actually, class, no? Itong sinabi dito, kung i-extend natin to class, nagdagdag ng 2, itong mangyari. 1 over 20n, lagyan pala natin to ng n number of workers. N number of workers nagtrabaho ng 5 days plus 1 over 20n. Ito yung rate. Pero ang number of workers dito ay n plus 2. Sa loob ng 15 days lang to magtrabaho kasi 20 days to dapat lahat eh. Matapos yung trabaho, 15 days magtrabaho. Ang mangyari nito class, matapos dapat ang trabaho kahit hindi mag-hire ng Foreman B. Matapos yung trabaho kasi yun yung sabi statement sa problem. Sana yun. In order to finish the job on the original target period of working of 20 working days, ang ginawa ng project engineer class, nag-hire siya ng 2 additional pipe layers.
starting to at the 6th working day hanggang sa 20th day. Matapos dapat yan. Yun yung sabi sa problem. In order to finish the job on the original target period of 20 working days. Kanya. That's why kung mag-enlarge siya ng gang of 5 players, mag-enlarge siya yung gang N+2, dadagdagan niya yung dalawa. Magtrabaho yung enlarged na group ng 15 days without the supervision of any foreman, matapos pa rin yung trabaho. Okay? Karagdagan ito. So dito class, makuha natin yung value ng N. No, makuha natin yung value ng N. Cancel yung N dito, walang duda yan class. Cancel yan. So 5/20 actually is 1/4. Isulat natin yan. 1/4 para masolve natin yung N. Dito class no, 15/20 is 3/4. Tama no? 3/4. Ano nangyari? Hoy. 3/4. Hindi pala to ang class. 20N dito. Mali tong 20N dito class. Anong mali dito class? Kasi yung kanilang rate class, kapag walang foreman kasi to eh. Dito may foreman to eh. Ang kanilang rate is 1/20N. Pag walang foreman, mag-iba yung kanilang rate. Saan tayo dito? The same gang of 5 players working without the supervision of a foreman can finish the same pipe laying job in 25 days. Ibig sabihin class, silang N pa rin na bilang without foreman. Without a foreman. Ano yung kanilang rate? Ang rate nito class ay equal class to 1 job done in 25 days and silang lahat. So 25 dito class. Okay, yun yung ating kulang kanina. So ang mangyari dito class, 15/25 is ilan yan? 3/5. Tama no? 3/5 ito times over N. N+2. Okay? Or i-diretso na lang natin ito class no? Pagpasok. O wag na. It's equal to 1. Dahan-dahanin natin. We have this 1/4. 1/4 plus 3/5. Ito yung 3/5 plus 6/5 is equal to 1. Solve natin yung N. Okay? Masolve natin yung N dito. Ilan yung N class? Tingnan natin. I-calcu ko lang ha. Hindi ko lang i-flash yung calcu. Okay? Hindi naka-flash yung calcu. Para malaki-laki yung view nyo dyan. We have this 1 minus 1/4, natural 3/4. Kinakalkyo ko pa rin dito class. Minus 3/5. Minus 3/5. That is equal class to 3/20. So, 3/20. 6/5n is equal to 3/20. Solve natin nas yung n actually dito. What is the value of n? Have this 20 divided by 5 is 4, 8. So, 8 men. Meron kang 8, original class na gang of 5 players ay 8 persons. Okay? Yan na. Now, pero class, hindi actually ito natuloy na magtuloy-tuloy lang to class na 10 person without the supervision of a foreman. Ang nangyari dito, nagbago ang isip ng project engineer. Sabi niya, gusto ko matapos to ng mas maaga. So, para mas matapos ng mas maaga, nag-hire siya ng panibagong foreman. Okay? So, ang nangyari dito, ganito na. Hire siya ng panibagong foreman. Ito yung nangyari, class. Sa unang araw, sa unang 5 araw, nagtrabaho class yung 8 men. So, 1/20 times 8. Ito yung rate nila na original. 20 times 8, 160. Tama na? Tapos, 8 men for 5 days. Ganyan. Plus, walang supervision. 25 times 8. Ito yung walang supervision. N plus 2 is 10. Okay? Times 15. Hindi to 15 kasi nagtrabaho lang sila class ng ilang araw lang. After the enlarged gang had worked 2 days lang. So 2 days lang to nagtrabaho na walang supervision ng foreman. Okay? Nag-hire ngayon ng panibago. Okay? Nag-hire ngayon ng panibago class. Ang tanong class, ano yung rate
gaano kabilis matapos yung trabaho under foreman B. Okay? Sa original na number of 5 players. Original na number. Tawagin na lang natin yan class na X. Actually, ito yun actually dito class. One job done, number of days, number of persons. One job done, number of days, number of persons. Tawagin natin yun na X, number of days. At yun yung hinanap natin. So, ibig sabihin class, dagdagan natin to ng plus one job done. We don't know the X. Number of workers natin, 8 pa rin ang original. Pero dito class, ang nagtrabaho ay 10 din. Kasi nadagdagan sila ng dalawa. Hanggang sa matapos ang trabaho. Natapos ang trabaho class at the end of the 18th working day. 18th working day. Tingnan nyo class, ilang araw na sila nagtrabaho. Dito nagtrabaho sila ng 5 days. Okay? Plus 2 days. Ibig sabihin class, nagtrabaho na sila ng 17 days. Matapos sila at the end of the 18th day, ibig sabihin class, itong enlarged under the supervision of Foreman B ay nagtrabaho ng 11 days. Under the supervision of Foreman B. 11 days to class. I hope malinaw sa inyo. Ha? 11 days yan. Tapos ang trabaho. Tanggalin natin dyan yung aking video feed para sikat. Or i-feed ko yung calcio para hindi matanggal. Calculator natin. Okay. So, ito yan. I-solve natin yung class. Calcio. Uy, calcio. Di pa nakita sa aking end. Yeah, this one, 5 over 20 is 1/4 ulit. Sulat ko lang dito. 1/4 tapos 1 over 25 over 8 pa, no? Times 8. Times 20. Bagal dito sa screen. Ang mangyari dito is 1 over 10. So, 1/4 plus 1 over 10 plus ilan to? 55 over 4 is equal to 1. Okay, parang bumagal yung response ng aking marker dito. Aking pen. I-solve natin 4x. May x pa tayo plus. 4x. Okay? Calculate ko dito class. 1 minus 1/4. Tapos minus 1 over 10. Okay? Ito yan. 13 over 20. So, 55 all over 4x. Ilan yung sinabi ko? 13 over 20. 13 over 20. Finally, class, masolve na natin yung value ng x. At ito yung sagot. Okay? Ito yung sagot, number of days. I hope malinaw sa inyo, class. Kung may tanong kayo, mag-comment lang doon sa ating Q&A. What is x? Cross multiply. 55 over 20 times 20 over 55 over 4 times 20 over 13. 55 over 4. Tama? 55 over 4 or divided by, kaya kailangan talaga times 20 over 13. Times 20 para ma-cross multiply yung x. 20 over 13 cross mo, okay. 275 over 13 or that is 21.154. 21.154 days. Ito yung sagot natin, class. Number of days na magtrabaho yung original class na number of 5 players, 8 persons, under the supervision of Foreman B. 21.154 days and that is the answer. Okay? Dali lang na. Sunod na problem, class, and this is our last problem actually. Itong last problem natin, class, now ay puzzle actually ito, class, sa mga high school class na mga anong tawag dito? Yung mga contest na exam. Siguro kung nagsali-sali ka doon na-encounter mo na to, class. Okay? Ibalik natin sa walang calculator. Excuse me. If a hen and a half lays, ano yung nakbasa? Ulitin ko, class. If a hen and a half lays an egg and a half in a day and a half,
How many eggs will 5 hens lay in 6 days? Naintindihan niyo? Uulitin ko, class, ha? If a hen and a half lays an egg and a half in a day and a half, how many eggs will 5 hens lay in 6 days? Para maintindihan natin ito, class, no, i-solve natin ng tabular na solution. Tapos, itong 5 actually dito, ni-revise na natin to, class. Hindi talaga original 5 to, class. Ang original, class, na mga doon sa contest ay 6 actually yan. So, isolve lang muna natin yan na 6. Tapos mamaya, isolve natin kung 5 na. Tingnan natin. Ang 6 kasi, class, kailangan lang ng elementary na manipulation. Pag maintindihan mo na yung problem, digest mo na, ma-solve. Wala kang kailangan, class, na mga principle sa pag-solve niyan na diniscuss natin ngayon. Pero, class, kung 5 yan, kailangan talaga natin yung mga principle ngayon. So, i-tabulate natin. Tingnan natin to, class. Ito yan. Sabi natin, class, itong hen dito na column. Hen dito. Medyo dark yung mga kulay natin. Palitan natin to, class, ng mas matingkad. Hen. Hen. Tapos itong eggs. Eggs dito. Tapos days. Okay? Eggs at saka days. Ito yan. Ang kulay yun. Ito. Para boundary ng ating table. Madali lang ito, class. Tingnan nyo. Ang sabi dito, class, no, hen and a half. A hen and a half. So, isa't kalahating ano yan? Tandang bang tawag doon? Inahin? Inahin, pasensya. Okay? Inahin yata ang Tagalog nun, class. Basta hen, ha? So, 1.5. Medyo hindi to nag-make sense, class, no? Kasi basically, yung 0.5 na manok, patay yun. Pero mathematically, class, doable talaga to. Ayan, stick tayo sa mga given, ha? Ang 1.5 na manok na inahin, class, ay mangingitlog ng isa't kalahati na itlog sa loob ng isa't kalahating araw. Yun yung sabi. Yun yung statement na yan, class. If a hen and a half lays an egg and a half in a day and a half. Ang tanong dito, how many eggs will 6 hens lay in 6 days? Okay? So, ilan daw, class, ang magiging itlog ng 6? 6 muna tayo, ha? Mamaya na yung 5. Kasi madali lang yung 6 eh. Pag maintindihan niya ng estudyante, kuha na to, class. Yung nagpa-participate, kuha na agad without mga malalalim na mga specific na principle sa ating diniscuss kanina. Tingnan nyo. What if kung idoble natin, class, yung number of manok? Ang number of days, the same pa rin, 1.5 days. So kung idoble natin, class, yung number of manok, magiging 3 na, no? Ang mangyari dito, madoble din yung mga itlog. So maging 3 itlog sa loob ng isa't kalahating araw. Ito, mag-make sense na, no? Okay, may sense na to, class, na ating dinoble kasi sa yung 3 manok, mangitlog ng 3 piraso. Okay, mag-lay ng 3 pirasong itlog sa loob ng isa't kalahating araw. Okay? Pero malayo pa tayo, class. 6 tayo na manok. Tapos 6 days din. So, ang gagawin natin, dublihin natin tong number of days. The same pa rin yung number of manok natin. Okay? Ilan na yung magiging itlog? The same pa rin number of manok. Pero, sa doble na number of days, sa 3 days na, ibig sabihin, madoble yung itlog. Magiging 6 dyan. Agree kayo yan? Natural na. Kasi yung 3 manok, magkakaroon ng 3 itlog sa isa't kalahating araw. So, kung 3 manok na, or kung the same na number of manok, 3 manok pala, tapos 3 araw na, so mayroon siyang 6 na itlog. Ganun lang, na? Sunod, class. Dublihin ulit natin, class, yung number of hens. The same number of days tayo. Kung 6 ang manok, 6 ang inahin, natural magiging 12 yung itlog. Tama na, maging 12 yung itlog. Pero dito, class, no, 3 pa rin, class, na araw. 3 araw pa rin. Now, dito, class, gawin na natin tong 6 days. Dublihin natin, class, yung number of days, gawin natin 6.
the same number of manok, 6 na manok pa rin, at magiging 24. Ito yung sagot. 24 yung sagot, class. Para sa 6 days na yan. Okay? Para sa 6 days. Ang tanong, class, hindi 6 days eh. That's why hindi natin dito madoble-doble-doble lang. Anong gagawin natin? Balik tayo sa basic na principle. Kukunin natin nas yung rate ng bawat manok bawat araw. Okay? Rate ng pangingitlog ng bawat manok bawat araw. Okay? Ganito yung gagawin natin. Ang rate ng pangingitlog ay equal, class, to 1.5 na itlog sa loob, class, ng ng isa't kalahating manok sa loob ng isa't kalahating araw. Ito yung rate natin, class. Lagyan siguro natin to ng unit, class, para mas madali natin to kasi lahat sila parehong number eh. Nakakalito. So, ang mangyari dito, 1.5 eggs na gagawin ng 1.5 hens sa loob, class, ng 1.5 days. Yun yung ating unit na nakuha niya yan. We have this. Rate ito ng pangingitlog. Rate, that is 1.5 eggs. Okay? So, paano yan? I-express natin yan, class, into fraction. Ano yan into fraction? Cancel lang yung 1.5, no? 1 over 1.5 lang i-calculate, class. That is actually 2/3. Okay? 2/3. Ito ay 2/3 egg per chicken days. Chicken days tayo. Ano tang chicken days? Yun yung unit natin dito. Hen days, actually. Hen days. Chicken days, mas masaya. Okay? 2/3. Ang tanong dito, no? Ilan yung... Yan lang ang principle natin, guys. Yun yung topic natin ngayon. Dito papasok, class, kahit ilang araw, kahit ilang manok, walang problema kaysa magdoble-doble ka lang dyan. Although makuha mo pa rin dito sa tabular, class, na form, dito, class, na portion, pero mas magaan actually ito sa calculations. Kahit ilang manok, okay, kahit hindi mo, class, ma-multiple sa 1.5. So, ang mangyari dito, no? Ganito na yon. Ang number of eggs. Ito yung job done. Ng 5. 5 na tayo, ha? For 5 hens. Para sa 5 inahin. Okay? Number of eggs for 5 hens in 6 days. Number of eggs, dilaw tayo. Parang mabagal mag-response yung aking... Sana pag end ko nito ng recording, class, mag-record na hindi choppy. Number of eggs ay 2/3 yun, no? Times 5 times 6. Kasi itong 5 times 6 actually is 5 hens, 5 chicken, 6, ano to? 30 chicken days actually to, class. Itong 5 hens times 5 times 6 ay para makancel yung chicken days. Kanya? 2/3 eggs per chicken per day times number of chicken times number of days. Makancel yung chicken days. Ang matira eggs. And that is the answer. Ilan to, class? This will become sa numerator natin ay 5 times 6 divided by 3 actually is 2 times 5 is 10. So magiging 20 eggs. And this is our answer. Okay? Yun yung sagot natin. I hope na-enjoy nyo ang discussion na to, class. At kita-kita tayo sa sunod natin na mga discussion. Paalam! Stop recording.